Happy Lord's Day, and ako po ay nagpapasalamat sa inyo ng nakarang linggo. Bago yung event, inubos ko na yung luha ko, kaya yung event, masaya na lang ako. Kaya salamat sa church sa inyong surprise. Ewan ko lang ko saan ba ko ipinapalit yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam ko saan ko. Salamat po sa inyo. Okay, ngayon pong umagang ito, patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Nandito pa rin tayo sa temang give importance. May mga bagay na dapat pagpahalagahan dahil yun po ay mahalaga. At pag pinahalagaan mo ang bagay na mahalaga, ginawa ko yung mahalaga. Amen. Kaya ngayong umaga, isa sa mahalaga na dapat nating pagpahalagahan ay ito po, yung right decision. Yung tamang desisyon. Kapag good ang decision mo, ano po kaya ang result? Good. Kapag bad yung decision mo o wrong yung decision mo, ano ang na-expect mong result? Bad or wrong. Kung gusto mo ng magandang result, maging maganda rin yung ating desisyon. Nakasalalay ang resulta sa gagawin natin ngayong desisyon. Ang tinatanong na lang dyan, right or wrong. Ngayong umaga, bibigyang pahalaga natin yung mga tamang desisyon. Wala tayong ibang sisisihin kung ano tayo ngayon dahil tayo ang nagpasya. Hindi natin pwedeng sisihin ang ating magulang, hindi natin pwedeng sisihin ang ating asawa, hindi natin pwedeng sisihin ang ating mga anak. Ano po? Dahil kung ano tayo ngayon, kasi tayo ang nagpasya o nagdesisyon. Tayo muna tayong lahat, tayo manalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang umaga. Patuloy po kayong mangusap sa amin. At hindi po lingid, Panginoon, yung ipinabuhay namin noong nagdaang mga araw. Kung meron kayong nakita, Panginoon, sa amin na kalikuan, pag-ugali na hindi nakalugod sa inyo, mga sinabi, Panginoon, na hindi nakalugod sa inyo, mga inisip at imagination, Panginoon, na hindi nakalugod sa inyo, hindi namin ito kayang itago sa inyo. Kaya patawad, Panginoon. Linisin kami sa aming kalikuan nang sa gayon ng banal na Espiritu ay makapenetrate sa mga puso at isipan namin at huwag pong makagambala ang anumang gawa ng kaaway. At dalangin po namin, Panginoon, nawa ang inyong salita ay sumagana sa bawat buhay namin. Ang maturity, Panginoon, ay patuloy na pumatak sa metro ng aming maturity. Tulungan mo kami dahil hindi namin ito kayang gawin ng kami lang. Kailangan namin ng tulong mo, kailangan namin ng awa mo, kailangan namin ng biyaya mo. Yes, Lord. Salamat po, Ama. Ipanalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kuna po tayong lahat. Keeping the right decision. When we say keeping, panatilihin mo yung mga desisyon na tama. Dahil hindi lang naman tayo minsan magdidesisyon kasi sa buhay na ito, napakarami nating desisyon na gagawin. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, gagawa at gagawa tayo ng desisyon. Yung katabi mo, gagawa at gagawa yan ng desisyon. At ikaw mismo, gagawa at gagawa ka ng desisyon. Ba't ang sinasabi natin ngayon mga kapatid? Keeping the right decision. Gawin po nating habit yung paggawa ng tamang desisyon. Amen. Make a habit and habit will make you. Kapag po tayo ay naging habit natin na tayo ay late, ganun tayo. At ganun ang magiging pagkakilala ng tao sa atin. Tama po ba? Pero kapag naman po ang naging habit natin, tayo ay on time, ganun ang magiging pagkakilala sa atin ng tao. Make a habit and habit will make you. Ihuhulma ka ng habit mo at magiging yun ka kapag yun ang naging habit mo. Well, of course, yung mga bisita natin exempted sa ganon dahil alam natin, gumayak pa yan, hindi nila alam yung kalakaran dito sa iglesia. Pero kapag member ka ng church, gumawa tayo ng isang magandang desisyon na, Lord, I promise you. Amen? Amen. Magiging on time ako sa pananamba. At hindi lang yung isang linggo ginagawa mga kapatid. Kung hindi, linggo. That is keeping
the right decision. Panatilihin, maging ganun ka na. Ano po? At pag nakasanayan nyo na yan, nakasanayan nyo po yung mga bagay na tama. Amen. Ay, napakasarap pong makasanayan yung tama kaysa po saan? Amen. Panginoon, mula po ngayon, pag inutusan ako ng magulang ko, di na po ako magdadabog. Right decision? Amen. Right decision. Keeping the right decision. Hindi lang yung after you listen the word of God, 1 week lang yung talab, pagkatapos doon, other week, hindi na ganun yung desisyon natin. Mali po yun mga kapatid. Kaya minsan, nagkakaproblema uli. Bumabalik uli yung maling naging kalakaran ng buhay. Tama po. Panginoon, talaga pong magre-review na ako at di ako kukopya sa aking katabi. Right decision, amen? Amen. Hanggang matapos mo ang pag-aaral, yun ang gawin mong desisyon, amen? Amen. Keeping, panatilihin. Sabihin mo yan sa katabi mo, panatilihin. Ngayong umaga, i-discuss natin in the book of Matthew, chapter 15. Ganito po ang istorya. Verse number 21. And Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. Ito po yan. Yung pong Tyre at saka Sidon, pangpang po yan. Magkasamang pangpang. Kumbaga, isang linya lang sila. Kaya nung sinabi ng Bible, in the coast of Tyre and Sidon. Marahil mga kapatid, dumaong ang Panginoon between Tyre and Sidon. Doon siya, lumapag siya doon. Doon siya, boundary, lumapag siya doon siya pumunta sa pangpang na yon. At nung nandun na siya, Brother Jaime, ano kaya ang nangyari? Ito po ang nangyari. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast. Saan po yung same coast? Tyre and Sidon. And cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Tanungin ko po kayo. Itong woman of Canaan, tama po ba ang ginawa niyang desisyon? Kanino po siya lumapit? Kay Jesus Christ. At bakit po siya lumapit kay Jesus Christ? Because her daughter, what? Grievously vexed with a devil. Masyadong pinapahirapan ng dyablo. Meron ba sa ating ganito, masyadong pinapahirapan ng dyablo? Tingnan nyo ang katabi nyo. Rachel. Are you listening? Amen. Ito katabi ko, mukhang... Alam nyo, devil is real. Amen. Totoong dyablo. Amen. At kuminsan yun yung ginagamit. At mga kapatid, kung naman tayong paggamit. Amen? Amen. Devil is real. Satan is real. Evil spirit is real. Totoo po yan. Hindi po yan parabola. Hindi po yan kwentong balbero lang. Ang diablo po ay totoo. Ang demonyo po ay totoo. Si Satan po ay totoo. At kaya sila narito, meron din po silang misyon. At meron din silang vision. Mission and vision. May tinatrabaho sila dito. At ang tinatrabaho dyan mga kapatid, alam niyo ba kung ano? Gusto niyo po malaman kung anong tinatrabaho ng mga yan dito sa lupa? Hindi yan pumunta dito sa lupa at hindi yan nang walang dahilan. Ano ang tinatrabaho ni Satan at ang mga demonyo sa lupa? Gusto niyo po malaman? Amen. At pag nalaman natin mga kapatid, maging aware tayo. Kasi tatrabahuhin ka niyan talaga. Lalo na't Kristiyano ka. Tama. Ito po ang trabaho nila. The thief cometh
that is Satan, devil, demon, kung ano man tawag nyo, evil spirit, cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Pero ang Panginoon napunta rito para po ano? That they may have life and that they might have it more abundantly. The question is, ano ang trabaho ni Satan sa mundo ito? Nakawan ka. Ano pa? Patayin. Pumatay. At ano pa? Destroy. Listen carefully. Yung masayang samahan, ano ang trabaho ni Satan? Guluhin. Sirain. Wasakin. Yung binuo ng Diyos, ano trabaho niya? Paghiwalayin, sirain, wasakin. Apa niyo po? Yung ang ganda-ganda ng pormahan, guluhin, sirain, wasakin. Yung tinu-tinu ng kaisipan, sirain, guluhin, wasakin. Yung ang ganda-ganda ng pagkakaibigan, are you listening? Guluhin, sirain, wasakin. Yung ganda-ganda ng relasyon ng mag-asawa, sirain, guluhin, wasakin. Yun ang trabaho ni Satan sa mundong ito. Rich. More. Ano ang kapatid? Tinatrabaho ka ba ni Satan? Kung tinatrabaho ka, there is Christ who lives in you. Alam niyo po ba, isa sa nagpapagulo sa bahay, sa relasyon, kung ano? Take note for sasabihin ko. Take note niyo po. Yung maghahanap ka ng wala naman. Amen. Lakas makasira niya. Amen. Praise God. Ang sapatos na ito'y itim. Huwag mong hanapan ng kulay pula. Are you seeing, church? Amen. Ay, buti pa yung asawa mo. Ganun yung asawa ko, hindi. Lagi kami nagtatalo. Buti ka pa, lagi may oras sa'yo. Sa akin, lagi walang oras. Are you seeing, church? Amen. Rich. Di ba mga pakaraming kaguluhan nangyayari ganyan dahil hinahanap yung wala? Kung wala talaga, learn to be content. Amen? At ipanalangin sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon, kung naman nagkukulang ka ng ganun, mariyalas mo naman na nagkukulang ka naman din. Amen? O, isa pa lang yan. Yung maghanap ka ng wala, yari ka na dyan. At yun ang inuukil ng Diablo sa atin kuminsan mga kapatid. Are you seeing, church? Amen. Nakakapay sa inyo yan. O, tingin mo nga, o. Buti pa yun, meron ikaw wala. Kasi, diba, buti na lang, yun lang pinangasalan ko, yung kapitbahay namin doon. May kotse na, hanggang ngayon, ikaw, hindi mo ako maibili. Kahit chinelas pa lang, hindi mo ako maibili. Alam mo ba kung may kotse ka, akala mo sasaya ka na kapag may kotse ka? Hindi rin eh. Dahil ang kasiyahan ng buhay, ang satisfaction ng buhay sa Panginoon. Amen. Ang bagay sa mundong ito, hindi ka kayang isatisfy niyan. Amen. More. Naalala mo ba na magka-cellphone ka, yung pangarap mong cellphone, nabili mo? Eh ngayon, ano na ang attitude mo ngayon? Di ba naghahangat ka uli ng ibang cellphone? Kung satisfy ka doon sa pangarap mo, dapat hindi ka na mangahagad. Eh bakit naghahangat ka pa? Ibig sabihin hindi ka satisfied. Because material things cannot satisfy you. Only the Lord Jesus Christ can satisfy you. Kaya nasabi ng Panginoon, si Satan ganun, guguluhin ka. Sabihin mo, eto, kailangan mo nito, ganyan, dapat asawa mo, ganyan, dapat ang girlfriend mo, ganyan, dapat ang boyfriend mo, ganyan, dapat ang anak mo, dapat ganyan, ganyan. Ipapakita yun sa inyo ni Tanay para gumulo kayo. At effective ba? Yes, effective. Nadali ka, ano? Amen. Praise God. More. Mautak si Satanas. Tama po. Kaya bantayan natin mga kapatid. Amen. Bantayan natin. Di mo nga pinahirapan yung daughter ng woman of Canaan.
Pinahirapan, di ba, Brother Lester? Papahirapan ka talaga. Mga kapatid, kung nahihirapan tayo sa buhay na ito, huwag kang Diyos ang sisihin. Kagagawa niya ni Satan. At tuminsan, huwag naman tayong paggamit kay Satan. Di ba? Tingnan nyo katabi mo, mukha ba siyang ginagamit? O gamit na gamit? O useful? Napaka-useful nito. Sometimes daw. Sometimes. Ibang paborito kang gamitin ni Satan. Wow naman! Nag-i-enjoy pagpasok. Kapag nahihirapan ang sitwasyon nyo, may ginagamit si Satan. Alin sa inyong dalawa. Amen? Amen. At huwag kayong paggamit! Amen? Ay! Still, alam niyo ba kung anong ini-still ang Panginoon? Dapat itong Monday na ito masaya ka. Pero dahil in-still, inagaw ni Satan yung kaligayahan nyo, nagkakagulo ngayon kayo sa bahay. Dapat Tuesday, nag-i-enjoy kayo as a family, pero inagaw ni Satan yung kagalakan na yon, pinalitan ng kaguluhan. That is stealing. Dapat masaya tayo, amen? Amen. Dahil sabi ng Bible, count it all joy when you fall into diverse temptation or testing. Dapat masaya tayo kahit may pagsubok. Ang Kristiyano, dapat masaya. May kagalakan, amen? Yeah. Eh bakit nasaan ang kagalakan? The very question is, nasaan ang kagalakan? Diba, ninakaw sa'yo ni Satanas? Amen, church? Amen. Tinatrabaho tayo niyan. Nanakawin ang kagalakan mo. Ano pa? To kill. Are you listening? Ano pinapatay? Dapat ang Christian, we are a loving Christian, amen? Forgiving Christian, amen? Amen.